Isa-isang isinugod sa ospital ang higit 30 residente ng Daram Samar matapos umanong malason sa tahong at talaba na may red tide. Yan at iba pa sa report ni Brian Basa. Sakay ng bangkang ito ang ilang residente mula sa barangay Parasan sa Daram Samar kahapon. Nagtulong-tulong ang mga lalaking buhatin ang nanlalambot na babae. Sunod namang kinarga ang isang binatilyo. Dali. Isa-isa silang inilipat sa ambulansya. Nawala ng malay ang isa sa mga biktima. Ilan lang sila sa 31 taong nalason di umano ng red tide. Ayon sa mga residente, pare-parehong kumain ang mga biktima ng tahong at talabang nabili nila di umano sa kanilang lugar. Paralytic selfish poisoning. Ang mga symptoms niyan ay numbness. Namamanid ang, lalo na dito sa may tibig, numbness, pamamanid ng buong katawan, pagkahilo, at saka panghihina. Ito yung most common na symptoms ng red tide poisoning. Ayon sa mga otoridad, 20 sa mga biktima ng red tide poisoning ang isinugod sa ospital, samantalang nagpapagaling na sa kani-kanilang bahay ang 11 iba pa. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nagpositibo sa red tide ang mga shellfish gaya ng tahong, talaba, kabibe at alamang sa Daram Island, Zumaraga Island, Cambatutay Bay, Matarinaw Bay, Irong-Irong Bay, Maqueda Bay, Calbayog at Villarreal Bay sa Samar. May red tide din sa Biliran Island at Carigara Bay sa Leyte. Kaya paalala ng BFAR, iwasan munang kumain ng mga nabanggit na shellfish sa mga naturang baybayin para maiwasan ang pagkalason. Sa Lingayen, Pangasinan naman, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa tabing dagat. Ibinaon ang bangkay sa buhangin sa beach. 20 anyos ang biktima at estudyante ng Pangasinan State University. Ayon sa pulis, noong Lunes pa huling nakita ang biktima. Huling nakasama raw nito ang kanyang nobyo. May lumutang po na eyewitness na nagsasabi na nakita niya yung pangyayari at nakilala niya kung sino yung victim at kung sino yung suspect at agad po nating hinuli yung nasabing suspect. Boyfriend niya itong suspect nun. Agad namang nadakip ang suspect. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima para matukoy ang ikinamatay ng dalaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.